May question ko. Ang ang discussion, ang pangalan sa totoo na denomination or church body of Christ. Sa panahon ngayon, ang daming body of Christ. Mayroong body of Christ na Salvatores, nagsasamba ng rebulto. Tapos, may body of Christ, Christian Fellowship, iba naman. Tapos, dito sa Masbate, mayroong body of Christ. May body of Christ naman doon sa Tagum. Yung humihiwalay sa things to come, ang dami. Ang tanong, ang tunay ba na body of Christ na ipinangaral ni Pablo na maging kabahagi sa pamagitan ng gospel, na-registered sa Securities and Exchange Commission o wala? Yun ang tanong po. Yung tunay na body of Christ sa pamamagitan ng Pablo pinag-aral, hindi po siya registered sa Securities and Exchange Commission. Bakit? Kasi during that time, wala pa naman pong Securities and Exchange Commission. Walang regulation. During that time, even when we're from the scripture, ang kailangan i-register na siya. Yun po ang sagot. Ngayon, may mga taong nag-claim na member din sila ng Church of the Body of Christ. Pero, nangangaral ng iba doon sa ipinangaral ni Pablo, kasama din sila doon sa mga sinasabi ni Pablo, Romans chapter 15, verse 8, verse 9, verse 16, 17, 18, na dapat iwasan natin sila. Bakit? Unang-una, siguro, gumagamit sila ng mga pamamaraan para makapakuha ng pera sa mga tao. Marami kasing kalaban ang teaching na ipinangaral niya Pablo, at marami din ang gumagaya. Philippians chapter 3, verse 16, marami ang gumagaya sa kanyang ministry. During the time of Paul, sabi niya, sinasabi ko sa inyo, even weeping that they are the enemies of the cross of Christ. Kaya kung gusto natin sundin ang Diyos, sundin natin po yung aral natin pinangaral ng Apostol under grace dispensation. Yun po ang sagot natin. Next question. Kung ang totoong body of Christ hindi na-registered, ito bang mga body of Christ ngayon na na-registered? Sa makatuwid, half lang ang truth. Kasi na-registered ang tunay na body, hindi naman na-registered. Bakit yung sa atin, registered natin, pati yung Salvatores, pati yung Body of Christ Christian Fellowship, maraming Body of Christ ngayon, pati pa sa Amerika may Body of Christ Paano natin ma-identify sino ang totoo? Sa makatwid, half truth lang sa atin. Kasi na-registered ang tunay hindi na-registered. Sagot po, Brandon, sa tanong, hindi ibig sabihin na pag-register tayo sa Securities and Exchange Commission, truth. May mga tao nga naman, hindi registered ang kanilang organization, pero nagtuturo ng pagtutungahan. Pero ang problema natin ngayon is ganito, kapag registered ang isang church doon sa Securities and Exchange Commission, hindi naman kasi pasikan, bigyan natin, para magiging totoo ka, hindi mo i-register sa SEC. Tulad ng ginagawa ng iba, o yung sinasabi ng karamihan ngayon, i-register mo sa SEC kasi focus yan. The only purpose, bakit nagkakaroon tayo ng SEC registration? Because, una, that is a requirement from the government. If you want to claim any legal document, if you want to perform juridical, tawag dyan sa registration sa constitutional virus, yung juridical identity. At ibig sabihin nun, if you want that organization to mag-align, to mag-name, para makilala siya, and then makapagamit ka ng mga government documents like certificate of marriage, certificates, kailangan i-register mo sa Securities and Exchange Commission. So nakadepende yan kung ano ang magiging tipo ng isang religious organization. Bakit kailangan i-register? Not necessarily na you need to register because the body of Christ during the time of Paul was not registered to the Church of the Body of Christ. You still hold the truth. Even if you are registered to the Securities and Exchange Commission,
because just like us, because we follow the teachings of the Apostle Paul. Because even if you are not registered to the sect, and you do not follow the teaching of the Apostle Paul and their grace, wala pa rin kabuhan. Isa pa rin tayo, o isa pa rin sila, sa mga taong kinakalaban ang aral ng ating apostol na si Pablo. Yun po ang sagot sa tanong. Okay, number 3. Mayroong mga taong sumunod sa teaching ni Christ na ibinigay kay Pablo at saka mga RD naman sila. Maganda ang aral, pati gospel, sinusunod, magandang pamumuhay. Kaso lang ang pangalang na-registered nila, hindi body of Christ, ang layo. Ang tanong, may bawas ba ang truth yun or wala? Maraming salamat, brother, sa tanong. Ang tanong, may bawas ba ang Truth. doon sa pangalan na ina-register doon sa Securities and Exchange Commission? May bawas ba? Halimbawa, malayo ang pangalan. Kunwari, dapat sana ay nakapalagay doon ng body of Christ. Pero ang pinangalan is Baptist Holy Church. Halimbawa, gano'n. Kung sa akin, kung base doon sa discussion natin, if you want to prove your identity, your reputation as an organization, a name is very important. But kung halimbawa, alam natin ang right to divide, at least man lang yung pangalan, medyo related doon to Church to Body of Christ. Pangalawa, kung halimbawa, iba talaga ang magiging pangalan because under the Securities and Exchange Commission, hindi naman kasi natin kontrolado kung ano dapat ang pangalan. Meron lang tayong tatlong suggestion. Paano kung hindi yan tinatanggap ni SEC kasi meron lang naunang pangalan? Hindi sabihin na bawas ang katotohanan. Ang katotohanan ay hindi nakabase doon sa pangalan na inirehistro. Ang katotohanan nakabase kung ano ang tinutuong ayon sa aral at salita ng Diyos under the present dispensation of grace. Ang magiging problema lang yan is kung meron tayong discussion sa bagong religious organization and then we want to prove our name, doon malaking problema yan. Kaya tayo sa atin, sa body of Christ, pinili natin yung pangalan na hindi masyadong mahirap i-defend. Because magkakaroon ng pagkakataon na we need to defend the name. Because that is how you are being called. That is your reputation. That is our identity. And many people will question that kind of identity. Just like saying, bakit Otto Tomeo ang pinangalan ni Sir Rex? Of course, merong rason si Sir Rex. But it doesn't mean na, bakit Otto Tomeo? Wala naman sinasabi ng body of Christ hangtod yan. No, because the truth is still there. The teachings are still there. It bases on the teachings of the Apostle Paul. Only, as required by the Securities and Exchange Commission, hindi pwedeng magiging parinas ng pangalan ng isang organisasyon because hindi yan tatanggap din ng Securities and Exchange Commission. Iba-iba talaga ang pangalan. Kaya, merong pangalan na body of Christ. Iba yung body of Christ is body of Christ, body of Christ Italian, body of Christ the Spirit of Truth, ang ganyan. But not the same thing. Kaya doon magkakaiba, that is just a regulation of government, not a regulation from the Spirit. Next question. Okay na? Okay, next. Next question. Sinunod ko yung aral ni Cristo ibinigay kay Pablo. Tama naman. Ang gospel, tama. Ang pamumuhay ko, tama. Tapos, ang pangalan ng church ko, The Church of Satan. Tapos, tinanggap doon sa Security and Exchange Commission. Wala bang bawas yung truth doon? Mayroon. Meron na, brother. Kasi kung sinusunod natin ang aral ni Pablo, hindi mo papangalan ng Church of Satan, yung church na inaakay mo. Because that is totally misleading and that is totally satanic na. Diba? Sinasabi natin na sinusunod natin ang aral ni Pablo, tapos ang pangalan Church of Satan. Diba? Pero kung halimbawa yung pangalan mo ay hindi naman Church of Satan, merong slight differences doon sa nakasulat sa Biblia. And your intention is not to mislead other people. Para sa akin, that is not considered. Kaya lang, magkakaroon tayo ng problema pagdating doon sa mga discussions. Lalo-lalo na, kailangan natin maraming mag-critics ng ating organization. Kasi ganito yon Nangaral ko, gift ang kaligtasan. Nangaral ko ang gospel, tama naman.
namumuhay ako bilang Kristiyano. Akaso lang, ang tinanggap sa Securities and Exchange Commission, the Church of Satan, yun ang approve. Eh, hindi ba masama o ano ba yun? Okay. Um, Okay lang. yung sinasabi ko kanina, yung pagbuo pa lang ng pangalan, tapos sinusunod mo yung pangalan o sinusunod mo yung aral ng apostol na si Pablo, hindi kailanman talaga sasagi sa iyong isipan na ang bubuuin mong pangalan ay Church of Satan. Kasi meron naman pwedeng pangalan na hanapin na hindi ganon. Pwede kang gumawa ng pangalan na hindi ganon. Diba? O yung pag-isip mo pa lang na Church of Satan ang ipapangalan ko, at based on at following the truth from the scripture, lalo-lalo na sa sulat niya. Okay, sa iba naman, sa iba, baka maubos. Iba. Oh, yan. Wala. Sir Rex, gusto ko lang na nasagot naman ni Sir Benji yun kasi yung tungkol sa yung kining sa pag-register sa SEC kasi tinuturo naman ni Apostol Pablo na magpasakop tayo sa ating gobyerno. So, dapat lang talaga na ipa-register sa SEC. Di ba sa Romans 13 tinuturo ni Apostol Pablo yan? Let every soul be subject unto higher powers. For there is no power but of God. The powers that be are ordained of God. So, dapat lang na ipa-register talaga upang magkaroon ng tama yung sinabi ni Sir Benji na magkaroon ng juridical personality. Meaning, kung merong juridical personality, the church can sow and can be sold. Pwede siyang i-abla at pwede siyang mag-abla. Yun ang ibig sabihin ng juridical personality ng isang organisasyon. Kaya tinuturo naman ni Apostol Pablo, yun, sinabi naman ni Sir Benji kanina kaya hindi ko na tinuloy yung Tama naman yun. Yan lang, Sir Rex. Salamat. Sir Lito, dahil yung religion of denomination, magkapares din po ba? Ano po, sir, yung religion, kung in the strictest sense of the word, yung religion is referring to the decent Christianity. Yun yung tinatawag natin religion. Pero may mga understanding ngayon ang mga tao na kapag sinabing religion, ay nakafocus sila what they really meant is Catholic ka ba? Body of Christ ka ba? Yung tamang term talaga dapat po is what is your religion or your Christian denomination. Kasi sa mga forms na ginagamit natin sa department, sa gobyerno, tinatanong doon, religion. Ang sagot dapat, Christianity. Pero may mga binago na ngayon yung religious sect o religious denomination. So specific ang anong klaseng religious sect ka? Christian ka, ang religion, pero yung sekta mo, Body of Christ, Catholic ba, Protestant, or ganun po. So, sometimes it is used interchangeably, pero kung susundin natin yung the most technical meaning of the word, kapag sinabing religion, is not referring to any Christian denomination. Religion pertains to Christianity, Christianity, there are many Christian denominations divided into many Christian denominations. Doon tayo pumapasok. Isa tayo doon sa mga Christian denomination. Yun yung perspective ng sanlibutan ayon po doon sa pag-aaral. Kasi sa sanlibutan, ganun po yung perspective. Pero sa Biblia, sabi ni Pablo, siya talaga ang nag-isa ng pangaral after the present dispensation of grace. Sect pa rin ang tawag sa kanya. Regarding this sect, it is spoken against. Salamat po. Okay, thank you. Sige, yung iba, thank you, Pastor Lito. Sige pa, yung iba, meron na kayo naisip dyan. Jen, go ahead. Baka okay na yung signal mo. Okay na ito, Sir Rex. Sige, go ahead.
ito na tanong. Opo. Brad Rod, Opo. yung bottomless pit pa na sinabi sa sa Bible, Hades ba yun? Hindi, iba yan. Ang Hades, prison of spirit, lagyanan sa mga tao. Tao na temporarily. At saka mga fallen angels. Hades, Inferno, Hell, sa Old Testament Sheol. Kaso lang sa Old Testament, ang Sheol ginagamit minsan doon sa grave. Pero pagdating mo sa New Testament, pag ginagamit yung spirit prison, doon ang Hades, Inferno, or Hell, or Tartarus. Ang bottomless pit, iba yan. Lagyanan yan ni Satan at saka sa man of sin. Ihagis siya doon. Yan. So magkaiba. At saka yung lake of fire, final destination after i-dissolve ang mundo, magkaiba kasi ang Hades, yun ang Sheol, at saka yung Hell o Inferno, itatapon doon sa lake of fire, chapter 20 verse 15, 20 verse 10 sa Revelation. Magkaiba yung bottomless pit. Kasi yung pinuntahan ni Kristo doon sa Hades, spirit prison yon, hindi siya bottomless pit. May palua po? Meron, Rod. Ano po? Rod, wala ba tayong mababasa sa Biblia, Genesis to Revelation, kung na-specific na kung saan talaga yan? Ang bottomless pit, tuwa sa lower part of the earth. Pare-pareho lang siya sa kwan, pinakalalim siya doon sa Isaiah tayo. Mas maganda basahin mo sa Bisaya. Kung may Bisaya ka yan, maganda ang term sa Bisaya. Isaiah chapter 14 at saka hanggang 15. Yun. Ano pa? May Bisaya ka, mas maganda basahin mo. May follow-up? Okay na yan, Brad Rod. Usahin ko lang. Oo. Kasi ganito. Sa hell ito sa Hades. I will ascend above the highest, and the clouds I will be like the Most High. Yet, thou shalt be brought down to hell, to the side of the fate. So, kung titingnan mo, magkatabi sila, yung Hades at saka yung bottomless pit. Pero yung bottomless pit, naka-prepared yung kay Satan at saka yung man of sin. Whereas, ang mga unrighteous people o unjust, doon sila sa Hades, temporarily. Tinatawag yan sa mga Kastila Inferno. Temporary sila, pagkabuhay mag-uli, pati Inferno or Hell, itatapon doon sa lake of fire. Yan. Pati si Satanas, itapon doon. Magkasabay yung Hell. Revelation chapter 20 verse 14. Yan. Basahin ko, chapter 20, verse 14, Revelation. Undate and hell. Okay, itong hell sa Griego, Hades, sa Hebrew, Sheol, sa Kastila, Inferno, sa English, hell. Undate and hell were cast into the lake of fire. Ang lake of fire, lalagyan yan, pati ang Hades ihahagis doon. Pati yung man of sin o beast ihagis, pati si Satan.
Backward tayo sa verse 10. And the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and shall be tormented day and night forever and ever. Final destination. And then verse 15. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Ito po ang katuparan doon sa Matthew chapter 25, verse 41. Yun ang sabi ko, na ang Matthew chapter 25, hindi siya doon sa premillennial. Yung magja-judge doon, kasi ang Matthew 25, isa lang ang judge doon sa Great White Throne Judgment. Hindi siya pwedeng gamitin doon sa chapter 20. Verse 4. Hindi siya gamitin after Great Tribulation, hindi pwede gamitin kasi ang magja-judge doon, pag maghari na si Kristo sa 1,000 years, kasali ang 12 apostles eh. Ay dito sa Matthew 25, isa lang ang judge. So, magkaakma siya doon sa Great White Throne Judgment. Yun ang palagi kong sinasabi. Matthew 25:41. Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, preferred for the devils and his angels. Yon kapatid, magkaiba yung bottomless pit, pero magkatabi lang. Salamat po. Ibalik natin sa moderator. Okay. Bakit na, Brother Jen, ba? Nakuha mo yung point doon? O may follow-up? May isa, pero may isa pa sa rin. May isa pang tanong. Sige, go ahead. Yung isa na tanong ko kay Brother Rod, yung Acts 1:10. Acts 1:10, ano po? Yung isang tanong ko sa Rex, yung sa Acts 1:10. Acts 1:10, Brother. Anong sabi doon? Anong tanong? Text na lang pag hindi magkuan. Ang signal mahina. Ano kasi dito, Brother Rod, nakalagay, ang mababasa kasi dito, at samantalang tinititigan nila ang langit habang siya'y lumalayo, narito may dalawang lalaking nakakatayo sa tabi nila na may puting damit. Yung dalawang lalaki ba, Brother Rod, anghel ba yan? Magkapareho lang doon sa Lucas. Angel po, angel. Pareho lang doon sa Lucas chapter 24, yung pagkabuhay mag-uli ni Kristo, may lalaki din. Mga angel sila. Okay na yun, Brother Rod. Tingnan mo sa Lucas, doon ang reference niya, chapter 24, angel din. Tapos, pag tingnan mo doon sa Matthew 28 at Mark 16:15, angel na ang gamit. Angel na. Okay, salamat po. Salamat. Okay, next si Sir Alan. Sige, go ahead, sir. Tanong ko lang kay Brad Rod. Opo. Yung sa Revelation 20 verse 14, yung and death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. Bakit lalagay pa sa ang death sa second death sa lake of fire na samantalang din doon sa 1 Corinthians 15 na destroy naman yung death? Repirado yan sa hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ay yung doon sa Corinthians, yung mga member sa body na destroy yung death. Pero dito mga unjust ito mga unrighteous. Hindi believers ang gamit ha.
unjust, unrighteous ang gamit. Pagbasahin mo sa Old Testament. So, ang death dito, yung nakasulat, referado yung mga taong hindi nakasulat sa akslat ng buhay. Yung death ang gamit. Kasi second death, meaning ipangalawang separation na nila for everlasting na. Wala nang consideration. Okay. Salamat, brother. Opo. Balik tayo sa church. Maganda yung discussion kanina, oh. Balik tayo sa church. Sige. Kanina sa finding right denomination. May dadagdag ako doon kaunti, no? Yung religion at religious at saka sikta. Kasi may kaibigan akong pumunta sa labas. Doon sa labas, ang tanong doon, pag magtanong ang tao, hindi sikta eh. Ang tanong doon, anong religion mo? Ang ibig sabihin, Islam ka ba? Christian ka ba? Hinduism ka ba? Buddhism ka ba? Ganun ang kwan doon. Ang tanong. Pero sa atin sa Pilipinas, kahit sikta, religion ang question. Anong religion mo? Christian. Anong Christian? So, yun ang sa atin, ay nagkaiba na yung meaning eh. Kahit sikta, religion ang question. Dapat sa atin, pag tinatanong, anong religion, anong sikta mo o denomination, ganyan ang dapat ang question. Pero pag doon ka sa ibang bansa, ang tanong doon, anong religion mo? Sabihin, Christian. Wala nang kuan yun. Anong kuan mo? Buddhism, Hinduism. Ganyan ang kuan, Buddhism. Yun ang kuan doon sa labas ang question. Sa atin lang dito yan, kadalasan, anong religion? Balik tayo doon sa diskusyon. Maganda yan. May Pastor Nathan nagtaas ng kamay. Doon po sa 1 Peter chapter 1 verse 27. Ano pong sinutukoy po dyan dapat? Religion. Doon sa reporter tayo muna. Sa reporter. Opo. Kasi may binabanggit po doon eh. Yung sa 1 Peter chapter 1 verse 27. James siguro. First Peter. First Peter. James pala, James. James. James pala, opo. James. Chapter 1, verse 47, verse 27. Mula po sa verse 26. Opo, verse 26. If any man among you seek to be religious and right, let not his mouth but deceive his own heart. This man's blood is good. You are and undefiled before God, and the Father is this. Visit the fatherless and widows and himself transplanted from the world. Okay, ang question po ni Sir is, anong religion po ito? Diba? Anong religion po? Balikan natin yung paniniwala, yung system of belief ng mga Jewish people, especially yung mga naging righteous during the time of the apostles. Kasi si James yan eh, diba? So, in comparison doon sa belief ng mga Pharisees, mga scribes, at mga Sadducees, merong few religion ang sinasabi dito that is pertaining to the belief or the group of people na followers ni Jesus through the leadership of the 12 apostles. Yun po. Kasi kung babalikan natin yung issue natin dito sa verse 22 at the verse 27, but be doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves, for if any be a hearer of the word and not a doer, it is like unto a man who is federal ways to us. Okay? So, dito ang focus ni James is dapat gawin kung ano ang dapat gawin. Kung anong salitang natanggap nila na dapat nilang gawin. Doon sila dapat. Kaya sinasabi nila is a pure religion pertaining doon sa paniniwala ng mga Jewish people na sinusunod nila ang teaching ng 12 apostol na natanggap mula kay Kristo kung siya pa'y nandito pa sa sanlibutan. Yan po. Thank you. Kaya ko lang po natanong po yun kasi po minsan ay
may mga na-encounter din ako na Inaangkin. ito yung ginagamit nila na mas maganda yung ano, o tingnan mo, mas maganda yung tawag ito, yung matulugin ka. Di ibig sabihin nun, ikaw ay relihiyosong tao dahil sa matulugin ka. Sabihin nun ay ikaw ay maliligtas. Yung kinukuha nila eh. Kaya kasi sinasabi dyan na ito yung ano, yung kung tinatawag mong religyoso ka, mas ito yung true religion. Maraming nagkakaroon na ganyan, Sir Angel, dito din sa amin, namibigay ng pera sa ibang tao pero hindi naman galing sa kanila na naghahanap ng sponsor. Tapos sinasabi, kami yung pure religion, diba? Tulong sa mga nangangailangan, kami yung umaakay sa mga hihirapan, yung pinapaaral ang mga kabataan, libre na may scholarship, 25,000 per month, 5,000 lang ibibigay doon sa mga bata, 20,000 sa kanila. Yun yung front ng religion sa karamihan sa ngayon. Pero kung titingnan natin yung pamamaraan ng apostol na si Pablo at Grace, hindi naman gano'n. Yung sa mga 12 apostol na inaakay nila, dapat talaga kasali doon yung gawain sa kanilang pananampalataya. Faith is dead without works. Pero pagdating sa dispensation of grace, kung pag-uusapan ay ang pagtulong sa mga taong nangangailangan, meron din naman ganyan si Pablo. Try natin sa Acts chapter 20 verse 34 until 35. You yourselves know that these men have ministered unto my necessities and to them that were with me. Verse 35, I have showed you all things, how that so laboring ye ought to support the weak and to remember the words of the Lord Jesus, how he said, is more blessed to give than to receive. Yung pamamaraan ni Pablo sa pagtulong sa mga taong nangangailangan, nakabase doon sa kanyang pinaghirapang na yung kanyang naipon ng pinaghirapan niya na itutulong sa mga nangangailangan. What is my point? The point is, kung tayo'y tumutulong sa mga taong nangangailangan sa ngayon, it should be coming from our own labor, not from the labor of others. Pero ang ginagawa ng karamihan ngayon, may compassion, may vision, tapos yung mga Pilipinong preacher, nagpipicture lang, kunwari may nagmula ng mga tao, kunwari nag-Bible study, tapos nag-recruit ng mga kabataan, sinasabi, magiging scholar kayo, kahit hindi na kayo members. Pero in reality, ginagamit nila ang mga tao para makapangpera sa pamamagitan ng ganyan. Diba? May mga taong ganyan ngayon eh. Uso na ngayon yung vlogging, pinapakita, they need a chapel, they need a certain building. Pero saan pupunta yung pera? Nagtuturo pa nga ng mga aral na hindi karapat-dapat magtuturo under grace. Pero kung rin, tumutulong sa mga tao, isang pamamaraan niya ng pang-aakit sa mga tao na para maging fair ako sa kanila. Tapos, kinukuha yung pure religion sa James chapter 1 verse 27, which is, hindi naman sila related doon sa James. Kasi they are not the people of Israel. They are not members of the Jewish people. Diba? So, wala silang karapatan doon. If they want to claim such claim, dapat doon kay Pablo. Pero mali pa rin. Bakit? Kasi kay Pablo, tumulong dahil sa kanyang sariling pinaghirapan, hindi mula doon sa iba't ibang kung sino-sinong tao. Diba? Yun yung pagkakaiba natin ngayon at sa mga taong nagpupunuri, sumusunod sa aral ng Diyos, kumukuha ng mga salita ng Diyos, pero contradiction doon sa tunay na diwa ng kanilang organisasyon. Ito yung purpose ng kanilang pagkakaroon ng organisasyon. Maraming tatamaan, pag narinig nila ito sa YouTube, maraming magagalit sa akin. Marami nang galit ngayon kasi nagsasabi tayo ng totoo. Totoo naman talaga. They are so proud of themselves na marami kami natulungan. Marami kami sponsor. Binigay niyo ba lahat sa mga bata na inisponsoran ninyo? Bakit yung mga child worker, may mga sakot yan? Paano sila gagawa ng buong puso nila kung merong sakot? Try mo nga panggalin yung tawon. Tingnan natin kung gagawa pa rin ba sila ng buong puso. Diba? Minsan nag-aaway-aaway na kasi malaki yung pera na kuha ng pastor, ganito. Kahit ganito po dito sa amin, kaya nasasabi ko po, kinukuha yung mga verses na sa tingin nila, magiging panlaban nila sa mga taong nag-uusisa o tatanong sa kanila. Without knowing, sila pala ang tapamaan talaga. Mali yung application
uso ng ganung pamamaraan. Yun po, salamat po Sir Angel sa tanong. Follow up po. Sige, salamat. Isa na lang. Kung si Pedro ay yung tinuturo po niya dito ay parang ano eh, faith plus work. Ano di po ba? And then, ang palang question ko po doon ay hindi ba niya batid kung ano yung tinuro ni Pablo? Bakit nandyan pa rin na yung tinuturo niya yung faith plus work nandun na nga na yung we are under grace. Kung tingnan kasi yung sulat niya, ano na yan, pagkatapos na ni Pablo. Opo. Yung, ako sasagot ba doon? Po, Ako ang sasagot sa tanong, Sir. depende sa kanya. Okay lang. Kasi gusto ko Sir Angel na sumagot. Okay lang po, kahit na si Brother Dog, ikaw pa po. Okay lang po. Ibigay ko na sa Malaman ko lang yun. Opo, Bakit ibigay ko na sa itinuturo pa rin niya doon ni Pedro yung faith plus work? Opo. Brother, ikaw na. Ay, ni James pala, ni James. James po. Ni James pala yun. Kasi ganito yung kapatid, backward ka lang sa verse 1. At saka sa 1 Peter verse 1, backward ka lang. Mga scattered yung sinulatan eh. Yung doon pa lang sa Acts 8, na scattered na yung mga kingdom saint, yung napangaralan sa mga apostles na scattered, is sinundan nila pagsulat. Sa makatuwi, dati na silang believer, kingdom... Yung kay James po. Opo. Tingnan mo sa verse 1. James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad. Sila ang na-scattered. So, hindi sila pwedeng turuan doon sa, kahit alam na ni James na na-under na sa Grace Dispensation, pero dati na silang kingdom believers. Kasali na nga dito yung mga believers doon sa Acts 2, yung pinapangaralan ni Peter. Okay, tingnan natin na 1 Peter chapter 1. So, hindi pwede kasi dati na silang believers. Peter's an apostle of Jesus Christ to the strangers is scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, Bithynia. Silang mga tao na dating wala pa ang dispensation of grace, naging believers na sa kingdom gospel, tapos sinundan sila pagsulat ni James at ni Peter. Ito, chapter 2. Verse 9, but ye are the chosen generation, royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that ye should shew forth the praise of him who hath called you out of darkness into a marvelous light. So sila ang mga tao, tapos naninirahan sila sa Gentile. Verse 12, having your conversation honest among the Gentiles. Doon sila naninirahan sa Gentile. Sinulatan nila ni James, ni Peter, at sinulatan rin ni Pablo. Sinulatan sila. Salamat po. Kaya, pwede na. Opo. So, kanina pa si Janvel. Di ba, sana lang, no? Ang oras natin is 10:15. So, may nang palap niya, no? Si Janvel, wala. Meron. Yung tungkol sana sa sa Rex, yung sa bakla tsaka tomboy, kasi nabanggit din naman ni Brad Benji kanina yung yung pagkikipagrelasyon, lalaki ka pa lalaki, babae ka pa babae. Tatanong ko lang sana, yung pagiging bakla ba na di niya mapigil ang pagiging bakla niya, tapos di naman siya nagkikipagrelasyon sa kapwa lalaki, may kaligtasan ba yun? Brother, Sir Benji, go ahead. Opo, thank you so much bro. Janvel, sa tanong po. Yung di talaga niya mapigilan ang kanyang pagiging bakla. Pero hindi naman siya nakikipagrelasyon sa kapwa lalaki. May kaligtasan ba yun? O maliligtas ba? Wala namang kinalaman yung kaligtasan kung bakla, boy o ano pa ba, yung kasarian mo.
kung ang pag-uusapan ay kaligtasan. Eh kung pag-uusapan ay kaligtasan, ang tao ay dapat sumampalataya sa mabuting balita na pinangaral Pablo. Para sa lahat yun eh. Sabi ni Paul sa 1 Timothy chapter 2 verse 4, who will have all men to be saved and to come to the knowledge of the truth, maligtas at makaalam ng katotohanan. Question, yung isang bakla na kaalam ng katotohanan, sumampalataya sa magandang balita, naging ligtas siya. Tanong mo ulit siguro, makukontrol ba niya ang kanyang sarili? Dapat ba niyang i-control ang kanyang sarili? Dapat ba siyang magbago? Ang sagot dyan sa Biblia, dapat. Sabi natin ni Paul kasi, isuot niyo ang inyong bagong pagkatao. Put on the new man. Ephesians chapter 4, verse 22 to 24. And then, tingnan natin sa 1 Corinthians chapter 9. Chapter 6, I mean. 1 Corinthians chapter 6, verse 9. Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God, be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, mga bakla, nor thieves. Hindi talaga sila maliligtas kung hindi sumampalataya sa mabuting balita. But verse 11 says, in such were some of you. Nung bakla ka, hindi mo pa alam yung aral, hindi pa talaga kung sabi ng iba, bakla, napipigilan naman niya ang kanyang sayo. Granting, pero kung tingnan natin doon sa Ephesians chapter 4 verse 11, walang tingin-tingin. According to the course of this world, according to the lust, according to the Gentiles' walk. Ngayon, nung ikaw ay nakaalam ng katotohanan, sabi ni Paul, and such were some of you, but ye are washed, but ye are sanctified, but ye are justified in the name of the Lord Jesus by the Spirit of our God. So, ibig sabihin, meron siyang pagbabago pagkatapos niya maligtas. Pero kung pag-uusap ang bakla, gusto maligtas, gusto palataya sa mabuting balita. Pagkatapos ng maligtasan, what's that kind of a person do? Doon merong pagbabago sa kanyang sarili. Ito yung experience ng ilan sa mga Corinthians, may mga eliminate. Pero sabi ni Paul, ye are washed, ye are sanctified, ye are justified. Yun po ang sagot. Maraming salamat po. Ayan, sa report, sa mga questions at sa mga input. Maraming salamat at maging sa bawat isa na nakinig at alam kong marami po tayong natutunan. So next week ulit, sa Friday, yung mga nag-indol sa Hebrew and Greek sa Friday po yun. So ulitin ko, maraming salamat po sa ating lahat at ang ating oras 10:20. May mga work pa yung iba bukas at ganun pa man, maraming salamat po. Natin sa New Year. So okay na po, dear. Si Pastor Rudy for our closing prayer. From Haringay lang yun. Sa kabutihan na iyong ginawa doon sa Panginoon. Salam ay bahagi ng mga salita ko itong ayan ang aralan dumal ko nag-iisa sa online na ito, Panginoon, para sa ganon ng kaalaman, karunungan, kalimutan, marami na binibiyayaan mo kami, Panginoong Diyos, sa Panginoong Diyos na tibay. Maraming salamat. Pagkuhaan, Panginoon, na yung pinagkaloob sa bawat isang sa amin. Habang at pag-aaralan, Panginoon, mga kapanungan na malaman. Maraming salamat po, Diyos, na mayroon kami natututunan, Panginoong Diyos, habang nakikinig kami at nakikiisa, Panginoong Diyos, sa online ng pag-aaral na ito, Panginoon. Pagpala sa Panginoon, na maapaw na
spiritual na pagpapala, Panginoon. Maraming salamat sa Diyos sa gabing ito. Ngayong ngalan ng aming Panginoon, Kristo na aming Panginoon, ang aming dalangin. Amen. 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 Amen po sa ating lahat.